Romans chapter 5, tayo po ito mga kapatid, no? Romans chapter 5. Verse 19. Verse 19, no? Ito muna. Diyan na kayo? Amen. Amen, no? Amen. Verse 19. Sabi diyan, for us by one man's disobedience were many made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Tayo po'y pamigay, tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa iyong dakilang biyaya. Kami po ay kakain, Panginoon, ng spiritual na pagkain. Tinapay ng buhay. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo ngayong linggo, ng pagtutuwid, pag-iingat, at pag-aayos, Panginoon, ng aming buhay. At kayo po, Panginoon, ng maluwalhati sa oras na ito, itago niyo ako, Panginoon, sa inyong likuran, nang makita, Panginoon, sa lahat ng aking sinabi, ay yung inyong salita lamang, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung mga kapatid, no? So ngayon mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon, ito po yung anniversary ng itinuro ko to, no? The risk of playing with sin, no? So alam niyo po ba may risk ang paglalaro ng apoy? No, may risk po yan, hindi, no? Ganun din mga kapatid, may risk sa paglalaro ng kasalanan, no? So may kasalanan, no? So isipin natin lagi, lahat pa tayo ay Kristiyano na rito? Amen. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay na kay Kristo na. No? So, ang isang taong na kay Kristo, mga kapatid, hindi na namumuhay sa kasalanan. No? Kung ikaw ay isang Kristiyano, mga kapatid, no? Naglalaro pa sa apoy, no? Merong risk dyan. No? So, sabi nito, may dalawa tayong posisyon. No? No? Ang maraming tao nagsasabi na kailangan gumawa ka ng ligtas points para mapunta ka sa langit. Hindi po totoo yan. No? Hindi ka maliligtas by the right doing. No? Maliligtas ka by the right positioning. No? Kaya nga sa Bible lagi sinasabi, in Christ, in Christ, in Christ. No? Hindi ka maliligtas sa iyong ginawa, mga kapatid. No? Maliligtas ka kung tama yung position mo sa Panginoon. No? Sabi rito, mga kapatid, kung ikaw ay unbeliever, mga kapatid, na kay Adam ka ba? No? Spiritually dead. No? Kaya ang tao namamatay dahil may kasalanan siya. No? Kung ikaw ay meron ka ng Kristo in Christ, ikaw na ay, matagalin mo ay unbeliever, gawin mong believers. Believers ba yan? Believers yan, no? So, ikaw ay believer na sa Panginoon. Ikaw ay meron ng Kristo. Kaya nga, kung ikaw ay wala pa sa Panginoon, nasa side ka pa ni Adam, no? Spiritually dead ka pa. Kung ikaw ay meron ng Kristo sa puso, ikaw ay spiritually alive, no? Alive na, no? So, pipiliin mo lang kung saan ka mamupunta dyan, no? So, meron pa dyan, no? Sabi rito, but as the offense, so also is the free gift, no? So, sinabi sa Romans chapter 5, buong chapter mga kapatid, yung pagkakaiba ni Adam at ng ating Panginoong Hesus Kristo, no? But not as the offense, so also is the free gift, no? Yung pagsaway ni Adam sa inutos ng Diyos, eh ganun din, no? Sa libreng regalo ng Diyos sa atin, no? Yung pagsunod ni Kristo, no? Alam niyo ba ang kaligtasan hindi yan dahil sa ginawa mo? Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa iyo. Ikaw na lang ang tatanggap mo. Kung hindi mo tatanggapin, choice mo yan, no? Through the offense of one, many be dead. Sa pagsuway ni Adan, sabi niya through the offense of one. Sino yung offense na yon? Sino nakakagawa nun? Si Adan. Diba? Anong sabi ng Diyos? Huwag niyang kakainin ng puno ng pagkaalam ng tama at mali. No? Lahat ay namatay. Marami ang namatay. Pero sabi nito, much more the grace of God that the gift by grace which by one man, sino kaya yon? Si Jesus Christ, no? Hath abounded unto many. Yung grasya ng Diyos ay napunta sa marami. Dahil mga kapatid, meron din naman tatanggap kay Jesus, no? So mga kapatid, ganito yung mga kapatid, no? Alam nyo ba yung impyerno? Diyan daw yung puntahan ng mga taong ginawang patas ang lahat. No? Fair daw dyan sa impyerno, no? Lahat ng makasalanan, lahat ng sinungaling, napupunta dyan. Si Satan mapupunta dyan, mga kapatid, no? Alam nyo ba sa langit, mga kapatid? Diyan daw yung unfair, no? Unfair. Alam nyo bakit, mga kapatid, no? No? Diyan, sa impyerno, lahat ng fair dyan, no? Sa langit, no? Akala ng marami mapupunta sa langit yung mga mabait, no? Meron din naman napunta dyan, yung magnanakaw na kasama ni Kristo, no? Sa langit mapupunta yung mga unfair.
No, alam nyo mo bakit mga kapatid, yung mga makasalanan katulad natin, no, ay mapupunta sa langit, no? Ang pagpasok sa langit hindi dahil mabuti kang tao. Ang pagpasok sa langit dahil tinanggap mo si Kristo. Hindi ko sinasabing hindi ka mabait, no? Ang pagiging mabait, produkto lang 'yan ng banal na spirito. Sabi rito, not as it's by one that sin, no? No? Sino ba nagkasala? Si Adan. No? So is the gift, for the judgment was by one to condemnation, but the free gift of many offense unto justification. So, pinag-ihiwalay po dyan si Adan at si Kristo, no? So, yung pagkakasala ng isa at yung regalo ng isa, no? So, ang regalo ng kaligtasan mga kapatid ay na kay Kristo. Kaya dapat tanggapin mo siya. Next. O, si Adan, no? In Adam, the trespass is by chance, and the result is for all people. Dahil nagkasala si Adan, lahat ng resulta nun sa lahat ng tao. No? In Christ, the gift of by choice, and the result is for who receive it. No? No? So, yung marami po nagsasabi po kasi na ang kaligtasan, lahat na, para sa lahat, dahil namatay niya si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po. No, kailangan by choice. Nag-decide kang tanggapin mo si Kristo. Who receive it, mga kapatid, ha? Kailangan sigurado ka sa puso mo. No? Na tinanggap mo si Kristo sa puso mo, mga kapatid. Walang duda. No, next. Sabi nito, for if by one man's offense, death reigned by one, no? So sabi nito, yung pagsuway ni Adan, ang kamatayan ay pumasok. No? Much more they which receive abundance. May salita dyan, receive next mo man. May salita dyan, much more they which receive. Kailangan tanggapin mo si Kristo. No? Abundance of grace of the gift of righteousness shall reign in life by one. Sino yun? Jesus Christ. No? Kailangan talaga tanggapin mo si Kristo. Hindi yung namatay si Kristo. Para sa lahat ng kamatayan ni Kristo, kahit hindi tinanggap si Kristo, hindi po totoo yan. Kailangan tanggapin mo si Kristo sa puso mo. Next, our position in Christ is permanent and secure. No, kung tayo mga kapatid, no, Kristiyano tayo, no, kahit nakagawa ka ng kasalanan o gumagawa ng kasalanan, wag naman sana mga kapatid, no. Pero mga kapatid, sigurado na ang iyong position. No, hindi ka na maibabalik sa lugar ni Adan, no? Dahil kung sino man ay na kay Kristo, hindi na maalis doon. No, next. Sabi nito, for He hath made Him to be sin for us. No, so alam niyo ba mga kapatid, si Kristo, no, ginawa niyang kasalanan ng kanyang sarili. No? Siya na yung tumubos sa atin. No? Who knew no sin? Siya na walang alam sa kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him, no? Kung ikaw ay na kay Kristo na mga kapatid, ikaw ang kabanalan ni Kristo, no? No, so kabanalan ng Diyos kay Kristo. Mga kapatid, no? So ikaw mga kapatid, ang kabanalan ng Diyos kay Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw na ay banal, no? Kung ikaw ay na kay Kristo. Next. Sabi dito, meron pong thrill ang paglalaro ng kasalanan mga kapatid, no? No, the thrill is not worth the risk, no? So minsan, di ba, pag gumagawa tayo ng pagkakamali, no, kasalanan, parang natin tayo, nai-excite ako no? No, nai-excite lang tayo kung minsan sa paglalaro ng kasalanan. No? Oh, mahirap yan, no? Yung sabi nga sa kanta, next, sabi rito, how can something so wrong feel so right all along, no? Nakakanta nyo ba yan, no? Parang mali, pero pakiramdam na tama, no? So sarap ng pakiramdam ng paggawa ng kasalanan. Dahil kung hindi masarap yan, hindi ka susundot-sundot sa kasalanan. Next, sabi nila, God forbid, no? Ayaw na Diyos sa tayo ay magkamali, no? How shall we that are dead to sin live longer therein, no? Siya na patay na sa kasalanan ay mabubuhay pa sa kasalanan. Ganito yan mga kapatid, may isang example ako dyan. Next, no? Therefore, balik na. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so also we should walk in newness of life.
No, ang Kristiyano tinawag na sa bagong buhay. No? No? Hindi ka na dapat nabuhay sa kasalanan, no? Tinawag ka na ng Diyos sa bagong buhay. At ang buhay na yun ay kay Kristo. Kung marami rin sasabi, ay, ligtas naman ako, kailangan gumawa ng kasalanan. Hindi po yun mga kapatid. Hindi po pinahihintulutan ng Diyos yun. Sabi nga doon sa kaninang verse, no? God forbid. Pakita natin, no? Next. Sabi nito, sa loob po ng tirahan, pwede po ba maglaro? Pero sa palaruan, pwede po ba tumira? So ang Kristiyano po, hindi po pa dapat mamuhay sa kasalanan. No? Naglalaro ka ng kasalanan, hindi ka ba pwedeng mabuhay diyan? Mga kapatid hindi pwedeng araw-araw gagawin mo ng walang konsensya, hindi ka tinatablan ng banal na spirito, no? Sa bahay pwede ka maglaro, no? Pero sa palaruan, hindi ka pwedeng maglagi. Lalo na sa kasalanan, hindi ka pwedeng maglagi sa kasalanan dahil hindi po yan maganda, mga kapatid, no? God forbid. Next, sabi dito, no? Pero kasi dito sa Old Testament, sa New Testament, mga kapatid, na ginagamit ang grasya ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Sabi dito, for there are certain men crept in unawares who were before the old ordained to this condemnation. Ibig sabihin, mga kapatid, merong mga pumapasok ng simbahan, no? Anong ginagawa, no? Ay, nagsisimba naman ako, okay lang akong hindi, no? Okay ko lang gawin itong mga bagay na to, no? Na mali, na laban sa Diyos, no? Ang godly men turning the grace of our God into lasciviousness. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Gumagawa ng kamalian, no? Sa loob ng simbahan, no? Gumagawa ng kabastusan, no? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, huwag niyong gagamitin yung kaligtasan nyo. Kung talagang totoo kayong ligtas, huwag niyong gamitin ng lisensya yan sa paggawa ng kasalanan. Hindi po maganda yan, no? No, ang godly men, no? Sasabihin nyo, ay, ligtas naman ako. Kung totoo kang ligtas, iiwas ka sa kasalanan. No, mga kapatid. The next, sabi dito, mga kapatid, lahat po ba na pumapasok sa garahe ay kotse? Hindi. Dahil pwedeng pumasok dyan yung aso, yung pusa, yung butike. No, ganun din po sa loob ng simbahan. Hindi po lahat na pumasok sa simbahan ay ligtas na. No, pwede pong pumasok dyan yung unbeliever o unsaved, mga kapatid, no? So, kayo mga kapatid, siguraduhin nyo, kayo ay safe. No, kaya kung minsan gumagawa ka na lang ng kasalanan, wala nang konsensya, hindi ka na pinipilit ng banal na spirito, baka talaga hindi ka ligtas. No, pag namatay ka ngayon, no, paggising mo, doon ka na sa inihagis ka na ng Diyos sa sa impyerno. No, ramdam na ng balat mo, no? Papunta ka pala doon, naramdam mo na yung init, no? So mga kapatid, ganito mga kapatid, maraming tao hindi nagsisimba, hindi para kay Kristo. Yung iba ay para kay Kristi. No? Yung iba para kay Christ. No? May Christ ba tayo dito? Wala naman, no? So mga kapatid, mahirap, no? Yung magsimba ka nang hindi tama yung motibo mo. Next, sabi nito, may dalawang klase ng kasalanan ang nagagawa ng tao. Yung unang-una, syempre, alam naman natin, yung paggawa ng mali. No? Yung paggawa ng mali. Ano ba yung paggawa ng mali? No? Huwag kang magsisinungaling. No? Huwag kang magnanakaw. Ano pa? Huwag kang ano pa ba? Huwag kang magpapamatay. No? Yung mga natural na mali. No? Pero, ang hindi paggawa ng tama, kasalanan din yun, mga kapatid. No? Kung hindi nyo po alam, no? O basahin natin sa James chapter 4 next. Sabi dyan, therefore to him that knoweth to do good, and do it not, to him it is sin. Siya na alam ang tama, pero hindi niya ginawa, sa kanya ay kasalanan ito. No? So, yung hindi pala paggawa ng tama, mga kapatid, ay kasalanan. No? Ano ba yung mga klase ng kasalanan? Ang pagbabasa po ba ng Bible ay isinulat sa salita ng Diyos? No? No? Anong nangyayari, mga kapatid? Hindi nagbabasa ng Bible. Kasalanan ba yon? Amen. Ang pag-pray, inuutos ba ng Diyos na mag-pray tayo? Amen. No? Kung minsan hindi nagagawa, no? Kasalanan ba yon? Ang pag hindi magsisimba, no? Kasalanan ba sa Diyos yon? Ano sabi sa Hebrews 10:25? Not forsaking the assembly, no? Of ourselves, na mga kapatid. Dahil mga kapatid, isinulat sa Bible na lahat tayo ay magsimba. Kasalanan po ba yon pag hindi nagsimba?
No? Sabi doon, balik natin doon. Kanina. Ang paggawa ng mali ay kasalanan. Ganun din po yung hindi paggawa ng tama. No? So mga kapatid na, lagi niyong iisipin, no? Na may risk talaga pag kayo po ay gumagawa ng meron talagang saya pag gumagawa ng mali, pero may risk po dyan. Risk of playing with sin. Next. The risk of reaping the natural consequence. No, next, pakita natin. We all like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own ways. Ito yung isa sa mga paborito kong verse, no? Lahat tayo ay tupa ng Diyos, no? Lahat tayo ay may sariling puntahan, no? May sarili tayong desisyon sa buhay, no? No, ang ginawa ng Diyos, nilagay niya lahat ng kasalanan natin. Kanino? Kay Kristo, no? Para sa ikatutubos natin. Next. Sabi to, be not deceived, no? God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. No, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo, no? Sabi ng Bible, mga kapatid, huwag kang patataya, no? God is not mocked. Hindi mo maluloko ang Diyos, hindi mo mahahamak ang Diyos. Verse 8. For he that soweth to his flesh. No, ano ba yung flesh dyan, mga kapatid? Yung laman natin, no? Natural senses, paningin, pang-amoy, panlasa, pandinig, at pangkaramdam, mga kapatid, no? Shall of the flesh reap corruption. Alam niyo ba, pag gumagawa ka ng kasalanan, mga kapatid, ikaw rin yung sumisira ng sarili mo, no? But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting, no? So, ito sinasabi ng Bible, mga kapatid, no? Kapag ikaw gumagawa ka ng mga kasalanan, mga kapatid, hindi mo sinisira yung ibang tao, no? Hindi mo sinisira ang Diyos, sinisira mo yung sarili mo. Mga kapatid, no? Mamaya, malalaman natin yan, no? So, ang akala ng marami, mga kapatid, no? Araw-araw nasasaktan ng Diyos, no? Araw-araw nasasaktan ng Diyos sa sa kasalanan natin. Hindi po. Isang beses lang po nasaktan ng Diyos sa kasalanan natin lahat. Kailan po yun? Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nagdilim ang langit sa sobrang galit ng Diyos. At naramdaman po ni Jesus yun. Sabi po ni Jesus, Father, bakit mo ko sabi niya, Lord, bakit mo ko pinabayaan? No? Ano ginawa po ni Jesus yan, no? So, nagdilim po, no? Lahat po ng galit ng Diyos, ibinagsak kay Jesus, no? Hindi po araw-araw nagagalit sa iyo ang Diyos. Dahil kung araw-araw, mga kapatid, wala na pong ibang gagawin ng Diyos, kundi magalit sa atin. Lahat po ng galit ng Diyos, nailagay na yan kay Kristo sa panahon nung ipinako siya sa krus. Wala pong iba, no? So sabi dito sa verse na ito, mga kapatid, no? Ikaw yung mag-harvest ng itinanim mo. No? Kung meron kang kasalanang ginagawa pa rin, mga kapatid, ikaw rin ang sisira sa sarili mo. No, next, basahin natin. Not the works of the flesh, no? Ito yung mga example ng kasalanan na sinabi sa Galatians chapter 6, no? Kanina 6, no? Ito naman ay 5. No, ano ba yung mga katulad niyan? Manifest, no? Which are these? Unang-una syempre, adultery. No? Pag hindi mo asawa, no? Fornication, no? Fornication. Hindi kasal, no? Uncleanness, pagiging madungis, no? Sa lahat po yan ay sexual sin. No? Lasciviousness, ano ibig sabihin ng lasciviousness? Magjojoke ka lagi, no? Bastos, no? Huwag po ganun. No, ayaw po ng Panginoon yun, nagjojoke tayo ng bastos, no? No, baka may nagjojoke pa dyan ng green jokes. Hindi, paso, green jokes naman to. Pasok naman to. Hindi po, ayaw po ng Diyos na pagiging bastos. Next, idolatry. No, ano ba ang form ng idolatry? Mga kapatid, no? Yung form ng idolatry, yung mas itinaas mo kaysa sa Diyos. Sample nito. Ang form ng idolatry, hindi lang po yung mga K-pop, no? Yung lagi nating itinataas, mas mataas mo sa Diyos. Ang linis-linis sa sakyan, hindi ka makapaglinis sa simbahan, ayun ang Panginoon yan, no? Nagiging idol mo yan. Yung cellphone, pagising mo ng umaga, nauna pa yung pagbubuklat mo ng cellphone kaysa sa pag-pray.
No, nasaan yung cellphone ko? Baka may nag-chat sa akin. No? Ayaw ng Panginoon yan. Nagiging idol mo yung cellphone mo. No? Witchcraft. No? Yung mga nagpapabasa ng ng palad. Kung bukang-buka, no? Ano ba tawag sa Kung maganda ba yung basa ng palad mo. No? No? So, Nahulaan ako eh. nahulaan ka? Hindi ko sinasadya. Hindi mo sadya. Bigla lang tinignan yung kamay ko. Oh, yan. Putulin mo yan. Ayaw ng Panginoon niya, witchcraft. Yung nagbabasa ng horoscope, no? Meron pa yung mga nagbabasa ng horoscope, ayaw ng Diyos yan, no? Works of the flesh yan, no? Hatred. Sino ba yung galit na galit? Na meron ba rito galit na galit? Amen. Meron, no? Galit na galit. Variance, no? Emulation. Wrath, no? Yung galit at saka, yung hatred at saka wrath, no? Strife, sedition, heresies, no? Yung heresies po mga kapatid, ay yung pagtuturo ng mali, no? Ng mali sa loob ng simbahan. Heresies. Next. Ano po ba? Envy. Alam nyo ba mga kapatid, kasalanan sa Diyos yung maiinggitin ka? No? Nakita mo, bumili ng kapitbahay mo ng TV. Ay, no? Sasabihin nyo, bibili tayo mas malaki pa dyan. Bumili ng kaibigan, nakita mo yung kapitbahay mo, bumili ng kotse. Bibili tayo ng trend. Bibili tayo ng trend, no? No? Naku, bumili na lahat, no? Huwag pong maiinggitin, mga kapatid. Ayaw po ng Diyos yan. Mamamatay tao, no? Mamamatay. Mayroon pa bang galit dyan, mga kapatid, no? Naisipan niyo pumatay? Huwag po ganun, mga kapatid, no? Huwag po isipin pumatay. No? Drunkenness, no? Lasenggo, ayaw ng Diyos yan, no? Amen. Amen. Ayaw po ng Diyos yan. Revealing, no? No? Ano ba yung mga revealing na yan, no? Ay, huwag na pong gawin yung revealing na yan. And such like, no? Ay, ibig sabihin ng revealing. Yung mga bagay na ginagawa sa grupo, ibig sabihin, orgy, mga ganun, orgy. Alam mo ba orgy, no? Mga bagay na, pagdadrugs. Kasama po dyan, no? Pagdadrugs, no? Ayaw po ng Diyos dyan. No? Ano po ba? Sabi dyan, and such likes, no? Pastor, wala pala din yung pag-yosi. Kasama po din yung pag-yosi, pag-vape. Kaya huwag nyo na pong minamaite. As I have also told you in time past that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Salamat kayo mga kapatid, ha? Dahil kapag sa ibang pastor kayo napunta, sasabihin nila, yung mga gumagawa niyan, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po mali po yun. No? Ang ibig sabihin po ng shall not inherit the kingdom of God, Basilian Teo, ibig sabihin po, hindi po pinagpaghaharian ng Diyos. No? Kaya po, pag kayo po ay lasinggero pa rin, no? Inggitera pa rin, no? Hindi kayo paghaharian ng Diyos, no? No? Kung kayo po ay gumagawa ng mga bagay niya, works of the flesh, hindi kayo kaya pagharian ng Diyos. Kaya kung kaya nyo tanggalin yan, hindi nyo kaya sa sarili nyo, no? Kaya nyo kung ibibigay nyo sa Panginoon, no? So, example na ito mga kapatid, naturally, when you play with fire, naturally you get burned. Pag naglaro ka ng apoy, anong mangyari? Pwede kang mapaso, no? Sample na ito, no? Kapag uminom ka ng alak, no? Meron pa rito nagchat sa amin, no? Sabi, Pastor, paano pag uminom ka ng antibiotic, no? Sabi ko, kapatid, no? Yung asawa mo, ang lakas tumoma, no? Mas palakas pa yung tama ng alak sa antibiotics, no? Huwag ka matakot, kaya-kaya nung no? Pag nag-inom ka ng alak, no? At tatamaan, atay mo. Physical yan, no? Pag nagsugal ka, ano mo mawala? Pera mo, natural, no? No? So, ibig sabihin mga kapatid, pag gumawa ka may mga natural na mangyayari dyan, no? Mga kapatid, kaya iwasan nyo yung mga bagay na yan, no? Kaya kung minsan pag umiinom ka, ano nawawala? Pera. Nawawala rin ng pera, no? Dapat itinabi mo na lang, no? Yan yung mga nawawala sa buhay natin. Pag hindi natin nakita, no, maayos, na mapapasok para tayo dyan, mga kapatid, ha? Next, sabi dyan, afterward, Jesus findeth him in the temple and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse things come unto thee, no?
Sabi ni Jesus sa taon to mga kapatid, no? Oh, huwag ka nang magkakasala uli. No? Dahil kapag nagkasala ka pa uli, mas matindi pa yung mangyayari sa'yo. No? Si Jesus na ang nagsabi nito mga kapatid, no? Huwag kang magkasala uli. Dahil sabi ni Jesus, mas matindi pa yung mangyayari sa'yo. No? Example nito, niligtas ka na ng Diyos. No? Tapos, nagtuloy ka pa sa kasalanan. Minsan, ang nangyayari sa buhay natin, mas malala pa. Mga kapatid, mas malala pa yung nangyayari sa buhay natin. No? Next, the risk of dying prematurely. No, hindi natin nilalahat mga kapatid, no? Pero may mga may mga Kristiyano na mamamatay na maaga, hindi po dahil kinuha na sila ng Panginoon o kaya matigas ang ulo nila, no? Minsan mga kapatid, talagang natapos na nila lahat ng pinagawa sa kanila ng Panginoon, no? Pero meron din po talagang namamatay na maaga. Next, sabi rito, neither give place to the devil, no? Huwag kang maglalagay ng pwedeng maging paraan ng demonyo para lapitan ka. Ano bang example nito? Verse 26. Be angry and sin not. Let the sun go down upon your wrath, no? No, yung mga magagalitin daw. Sino ba rito magagalitin? Matampuhin. No? No? Minsan, ginagawa rin ng diablo yan para para pasugin yung buhay mo. Sabi rito, sino rito ganitong umaga, ganit hanggang buong maghapon na? Meron ba? No? Sabi rito, pag galit ka lagi, pinapasok yan ni Satan. Basahin natin kaninang verse kanina. Neither give place to the devil, no? Huwag mong bibigyan ng pagkakataon si Satan na pasukin yung buhay mo. Lalo na pag lagi yung galit. Nakasigaw ka lagi. No? Huwag ganun, no? Sinong ganun, no? No? Laging galit, no? Kung maayos lang, kung pwede lang mga kapatid, tanggalin nyo na yung galit sa puso nyo. No? Laging galit sa puso nyo dahil pwedeng maging device yan ni Satan laban sa'yo. Para kita ng 26, be angry and sin not, let the sun go down unto your wrath, no? Huwag dapat matatapos ang araw nang hindi kayo nagkakabati, no? Meron ka bang meron ka bang nakakagalitan tapos hindi mo na mapatawad, no? Tapos na yung araw, tapos na yung linggo, isang taon na nakakalipas, di ka ba rin nakapagpatawad? No? Meron ba dito? 1 minute lang tayo, no? Amen, no? So, dapat mga kapatid, pinapasok ni Satan yung hindi ka marunong magpatawad. No, kaya ang gulo ng buhay natin, hindi tayo marunong magpatawad. Next, ito mga kapatid ito yung kaninang natin sa Sunday School, no. Meron pong sa Corinthian Church mga kapatid, meron pong member ng church, saved na to, no. Na-akusahan siya, o hindi siya report, akusahan to. Talagang nangyari talaga na sinipingan niya ang asawa ng kanyang tatay. Ito yung stepmother niya. Sabi nito, it is reported commonly that there is fornication among you, in such fornication as is not much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Sabi dito ni Apostol Pablo, no? Merong report, no? Na gumawa ng fornication, no? Yung fornication na to, hindi rin kayang gawin ng mga unbeliever. No? Isipin mo naman yung stepmother mo, ay sipingan mo, no? Verse 2. No? Verse 2, next. And ye are puffed up and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you, no? So sabi dito, no? Hindi na ito bago dahil may na to, no? Next. For I verily as absent in body but present in spirit have judged already, as though I were present concerning him that hath so done this deed, no? Ibig sabihin mga kapatid, no? Si Apostol Pablo hindi po kasama ng Corinthian Church. Sinulatan mo si Apostol Pablo, no? At ni-report na itong tao to ay gumagawa ng fornication. Verse 4. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit with the power of Lord Jesus Christ, verse 5, to deliver such one unto Satan. No? Sabi rito ni Apostol Pablo, no? Ibigay yung katawan niya kay
Satanas. No? For the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Itong tawag to po mga kapatid, ligtas na to. No? Ang sinabi lang ni Apostol Pablo, ibigay na kay Satan yung katawan. Dahil kung kukunin na Satan, kung papatayin na yan, no? Bigay na kay Satan yung katawan. Pero save na yung kaluluwa niya. Sabi niya, may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Pero alam nilang ligtas na to. Mga kapatid, So, ang sinasabi diyan mga kapatid, pwede kang mamatay na maaga pag gumagawa ka ng kasalanan. No? Sa mga gumagawa ng kasalanan, no? Ay pwede maging, dahil paraan yan ni Satan, no? Para mamatay ka na rin ng maaga. Bigyan ka ng sakit, bigyan ka ng kung pahihintulutan din ng Panginoon, no? So mga kapatid, distraction yung pwede mong mangyari sa'yo. No? No? Sa mga palainom dyan, no? Magkakaroon ka ng sakit sa no? Ayaw naman ng Panginoon, no? Mahirap yan mga kapatid, no? Ibibigay ng Panginoon ibibigay na kay Satan yung katawan niya. Huwag yan mga kapatid. Ayaw po ng Panginoon yan. No, next. Ngayon mga kapatid, sa panahon na, itong tao na to mga kapatid, naging maayos naman ang buhay niya. Sumunod siya sa, sumunod siya sa Panginoon. Iniwanan niya po yung, mother, anong tawag doon? Hindi, stepmother niya, no? Yung binasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 5. Ito na po, 2 Corinthians chapter 5. Sabi na, but if have any cause grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. No, sabi dito ni Apostol Pablo, no? Kung meron man nasaktan tong taon to, no, sana mo maging maayos na. Next, verse 6. Sufficient to such a man is the punishment which was inflicted of many, no? So itong kasalanan na to mga kapatid, no? Hindi na idinamay yung yung ibang bagay mga kapatid. Yung tao lang ang pinagsabihan mga kapatid. Ito lang yung tao yung kinorek ng Bible, no? Next, verse 7. So that the contrariwise ye ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow, no? So sabi dito ni Apostol Pablo mga kapatid, no? I-comfort mo niya na siya, no? Dahil tama na yung ginagawa niya. No, huwag na siyang lamunin ng kahihiyan, mga kapatid, Pag may nagnunumbalik sa Panginoon, tanggapin niyo ng buong yakapin niyo mga kapatid, para hindi na siya lamunin ng kahihiyan, lamunin ng lungkot. No, ganito po sa simbahan. Next verse 8. Wherefore I beseech you that ye would confirm your love toward Him. No, confirm niyo na mahal niyo siya sa Panginoon. No, mahalin niyo siya sa Panginoon. Next verse 9. For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether you be obedient in all things. So makikita rito kung talaga sumusunod kayo sa Panginoon. Example nito, nakagawa ng pagkakamali sa lahat na kayo at tingin nyo sa kanya masama. Ayaw po ng Panginoon yan. Verse 10. To whom you forgive anything, I forgive also. For if I forgive anything, to whom I forgive it. For your sake, forgive I it in the persons of Christ. No? So, ibig sabihin mga kapatid, magpatawad tayo ng tao, no? Patawarin na din natin yan sa Panginoon. Dahil kung hindi kayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patawarin ng Panginoon. Next, verse 11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are ignorance of his device. Yung hindi pagpapatawad mga kapatid, yan mga kapatid? Devices yan ni Satan, no? So kung kayo may galit kayo lagi, no? Ang hindi pagpapatawad, devices yan ni Satan, no? Kaya ingat kayo, no? Pag may galit, sobrang galit, no? Devices yan ni Satan, no? Yan po ay iwasan natin. So, ano yung dalawang point? No? Kita na next. Yung una, the risk of reaping the natural causes, no? Ibig sabihin, no? Kung naglalaro ka ng apoy, pwede kang mapasok. Pangalawa, pwede kang mamamatay ng maaga. Pangatlo, the risk of losing your reward, eternal reward, no? Pwedeng mawala yung eternal na regalo mo sa langit mo, o yung reward mo sa langit, mga kapatid, So, sa mga sumunod na verses, patungkol naman to sa mga pastor. Next,
but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away, a docimos reward. Ibig sabihin mga kapatid, ganito, no? Sabi niya Apostle Pablo, pag nagpipreach siya, no? Ginagawa niya rin yung sarili niya. Example nito mga kapatid. No? Example nito, sabi niya, no, kapag nagtuturo ako laban sa kasalanan, dapat ako rin laban sa kasalanan. Hindi ko ito ginagawa, no? Hindi ko ginagawa yung mga bagay na ipinipreach ko. No? Sabi niya, nagtuturo ako laban sa paglalasing. Dapat ako rin sa sarili ko, hindi ako naglalasing. Nagtuturo ako laban sa ano ba yung tawag doon ba? Sa sexual sin. Dapat ako rin hindi ko ginagawa yan. Dahil mga kapatid, sabi nito, kung nagtuturo ako, tapos hindi ko ina-apply sa sarili ko, no? Ang tawag doon, magiging hipokrito. No? Dapat nilalakaran ko rin kung ano yung sinasabi ko rito. No? Ano sabi mo? Hindi ko marinig eh. No? No? So sabi dito mga kapatid, sabi ni Apostle Pablo, naging subject ko rin yung sarili ko, no? Tiniis ko rin yung sarili ko, no? Para ma-preach to sa inyo, mga kapatid. No? Dahil mga kapatid, pwedeng mawala yung reward ng mga pastor sa langit. No? Marami pong pastor bumigay sa mga kasalanan, mga kapatid, no? Pero mga kapatid, no, hindi naman mawala yung kanilang kaligtasan. Next. No? For we must all appear before the judgment seat of Christ. No? Lahat tayo haharap sa Diyos. Lahat ng ipinaglingkod natin sa Diyos, mga kapatid, ay titimbangin ng Diyos. Kaya ingat kayo mga kapatid kung ano yung ginagawa natin. No? That everyone may receive the things done in his body according to he that done, whether it be good or bad. Next verse. Yan po yung sinatawag na risk ng paglalaro ng kasalanan. Kaya po mga kapatid, kung kayo po ay naglalaro ng kasalanan, ayaw po ng Diyos yan. No, makita natin yung tatlo. No? Sabi diyan, the risk of reaping the natural consequence, no? So, pwede po yan, no? Pwede po yan, mapasok kayo sa ginagawa nyo. Yung natural causes, mga kapatid, pwede kayo magkasakit dyan sa ginagawa, no? Kuwari, ikaw ay Kristiyano, no? No? Gumagawa ka pa ng mga sexual sin, no? Sumibing ka sa hindi mo asawa, magkasakit ka, no? Natural cause yan, mga kapatid. The risk of dying prematurely. Wala naman po sanang mamatay ng maaga sa atin, no? Magamit tayo ng Panginoon. Dahil kung hindi ka magagamit ng Panginoon, mamamatay ka rin maaga. No? Dahil sobrang kakulitan natin. Sobrang pasaway natin. The risk of losing your reward. Kaya ingat din tayo mga kapatid, no? At tagal natin naglingkod sa Diyos, tapos masasayang din ang ating pinaghirapan, mga kapatid, ha? So, yan po yung ating pinag-aralan. Kaya mga kapatid, wag po tayo maglaro ng kasalanan dahil mapapasok po tayo. No? So tayo po ay pumigit, tayo po ay manalangin, tayo po yumuko. Lord, salamat Panginoon sa inyong dakilang biyaya. Kami po ay nakapag-aral lang yung salita. Nawa Panginoon na bawat isa nandirito ay hindi na po Panginoon o hindi po maglaro ng kasalanan. Salamat Panginoon sa inyong dakilang biyaya at kami po Panginoon ay baguhin nyo paunti-unti Panginoon. Kayo po Panginoon na maglagay ng katuruan na to sa aming puso, hindi po mawalay sa aming isipan. Hindi nataas ka po namin sa aming puso, sa aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen.